Hindi pa rin natatapos ang nagpapatuloy na giyera sa Middle East bunsod ng girian sa pagitan ng US at Israel laban sa Iran. Bukod sa epekto nito sa presyo ng langis, kabilang rin sa apektado ng banta sa geopolitical tensions ang mga Pilipinong tripulante. At para alamin ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan para protektahan ang mga kababayan nating seafarers, makakausap natin ng live ngayong umaga si Mr. Louis De Los Santos, ang tagapagsalita ng Maritime Industry Authority, para sa pag-usapan natin ang mga bagay na ito. Magandang umaga po, Mr. De Los Santos, at maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa aming paanyaya. Magandang umaga po, sir, at sa ating mga tagapakinig po dito po sa programa po ninyo. Opo sir, sa gitna po nitong tumitinding tensyon sa Middle East, paano po ba tinitiyak ng Marina na napoprotektahan ang kaligtasan ng mga Filipino seafarers na naglalayag sa mga rutang malapit po dito sa gitnang silangan? Ang Marina po ay isa sa mga ahensya na nagre-regulate po sa shipping industry po dito sa Pilipinas, at dapat din po natin maintindihan ang regulatory framework po ng shipping industry po natin. Ang Marina ay responsible po sa pag-ensure sa karapatan ng ating mga Philippine registered ships, safety ng ating Philippine registered ships, at ang mga seafarers na nakasakay po sa mga Philippine registered ships. So sa kabuuan po, ang lead po dito when it comes to seafarer welfare ay ang ating Department of Foreign Affairs, at the same time yung Department of Migrant Workers. So ang Marina ay nakikipagtulungan po sa mga ahensyang mga ito. Ang Marina, ang focus po natin ay ang ating mga 100 Philippine registered ships trading international waters. So when we speak po of Philippine registered ships, sila po yung mga nabigyan po, registered po sila sa ating bansa, naglalayag po sila na ginagamit po ang bandila ng Pilipinas. Kung napapansin po natin, may mga barko na kung saan may mga bandila po na nakapaskil po sa may mga flags po na winawagay po nila. So ang ibig sabihin ay doon po sila rehistrado sa bansang ngayon. So, ang Philippines, meron po tayong 100 ships trading international waters. Ano-ano po yung mga pangunahing paalala po ng Marina dito sa ating mga tripulante, yung mga shipping companies, para maiwasan po yung posibleng panganib habang sila po yung mga nasa apektadong karagatan? Importante po, sir, na ang ating mga Philippine registered ships, at the same time sa ating mga seafarers at ang mga foreign principals po na employing sa ating mga Filipino seafarers, napaka-importante po yung sinasabi po natin na situational awareness at monitoring. Susundan po natin ang mga advisories na binibigay po ng International Maritime Organization, yung UKMTO, yung flag state advisories po na binibigay po ng Marina, at bantayan din po ng ating mga ship owners ang sinasabi po natin na AIS, GMDSS, at i-maintain po ang heightened watch. Safe navigation, napaka-importante din po, sumunod po sa traffic separation schemes as best management practices, at panatilihin ang radio watch at communication protocols po natin sa ating mga international watchkeeping bodies, at yung mga security measures po, yung sinasabi po natin na ISPS code, ipatupad po ang heightened security protocols. Napaka-importante po ito kasi lahat po ng ating mga seafarers ay nagkaroon po sila ng training na sinasabi po natin na ISPS orientation. Ito yung sinasabi po natin na International Ship and Port Security protocols, at yung industry best practices kailangan din po nilang sundan ang sinasabi po natin na yon. So lahat po ay pinag-iingat po natin sa ating mga seafarers, at the same time sa ating mga Philippine registered ships. May idea po ba kayo, sir, kung gaano karami, kung meron po itong sinasabi po nating Philippine registered ships na dumadaan malapit dun sa ngayon, apektado po nitong gulo dito sa Middle East?
O gaano Sa karaming ngayon, sir, seafarers pinag-uusapan natin? sa monitoring po natin, the other day na-monitor po natin na may 5 po tayong mga Philippine registered ships na nandun po sa risk areas at pinayuhan na rin po natin na sila ay kailangan lumabas dahil hindi po ligtas ang paglalayag doon at within the day we will be providing updates kung nasaan na po ng ating mga Philippine registered ships. So ang ano po, ang importante na palagi natin tandaan, when we speak of Philippine registered ships, lahat po ng crew na nandun ay all Filipino. So pag nakasakay sa isang foreign, ang nakasakay sa Philippine registered ships, asahan po natin na full crew. Ito, yung mga ibang seafarers ay on board po sa mga foreign registered ships. Pwedeng full crew, pwede rin pong mix ang nationalities. So may 5 po tayo na minamanmanan at sa tingin po natin ay sumunod naman po sila sa ating mga advisories at magbibigay po kami ng updates kung nasaan na po yung mga actual na mga locations po nila. So far, may 5 po tayo na binabantayan po. Ayun, ganun po pala pag sinabing Philippine registered ships, ano po, all Filipino pala yun. Kung sakali, hari nawa, wag daw pong mangyari, ano po, sir, kung sakaling meron pong maapektuhan, ano po yung nakahandang plano o contingency plan ng Marina ng ating pamahalaan? Ano naman po tayo, ina-adapt po natin palagi yung whole of government approach, particularly sa ating mga seafarers. May in place po tayo na protocol nito at ang lead naman po dito ay ang Department of Migrant Workers at ang Department of Foreign Affairs. Tayo naman po ay naka-standby at ready po tayo na magbigay po ng assistance sa ating mga ahensya kung kinakailangan po. Opo, nabanggit niyo na rin sir yung may pakikipag-ugnayan po tayo dun sa ibang ahensya ng pamahalaan. Paano po ba ang protocol o usapan niyo po pag may mga ganitong sitwasyon na naihahanda natin yung ating mga kababayan? Paano po yung pagtugon ng mga katulong niyo po na iba't ibang ahensya ng pamahalaan? Bali ano po, kung may mga report po na na natatanggap po tayo, dahil wala naman po tayo sa field, meron po tayong mga foreign principals na may mga sariling contingency measures din po sila. So ibig sabihin po, pag ang isang barko ay registered sa isang bansa, although Filipino crew ang nandun or mixed crew, kung kaninong flag po yung barko na yon ay may sarili-sarili po silang mga contingency measures dahil tayo nga po yung largest provider po ng certificated and competent na mga Filipino seafarers. Ibang ibang level yung coordination po natin na sinasagawa, particularly ang ating Department of Migrant Workers, sila po yung on top at nakikipag-ugnayan din po sila sa mga iba't ibang mga principals, mga manning agencies dito sa Pilipinas, at the same time sa ating mga embahada at konsulado na nandun po yung sinasabi po natin na war-risk areas. Ang Marina naman po, at any given time, we are ready to provide the necessary assistance, information relating sa ating mga seafarers, among others. Magandang mensahe po yun sir dahil kumbaga sa isang may kamag-anak ngayon na apektado doon sa mga lugar na yon ay magandang assurance ang galing sa ating pamahalaan. Kaya kaugnay po nito, gusto ko sanang tanungin kayo sir, ano pa yung mensahe nyo doon sa mga may kamag-anak na seafarers, baka nag-aalala sila, ano po yung mensahe natin sa kanila para naman mapawi yung kanilang pag-aalala doon sa mga affected areas ng ngayon ng gulo sa Middle East? Sa ating mga kababayan, naintindihan po namin ang pangamba ng bawat pamilya at malinaw na prioridad natin ang kaligtasan at kapakanan ng ating mga seafarers at ating mga Philippine registered ships. Ang inaatasan natin ang mga kumpanya na ma-account lahat ng mga Filipinos on board, i-prioritize ang kanilang well-being, welfare sa buong panahon po ng tensyon. Sa ang Marina ay pwede po nilang kontakin sa OSS at marina.gov.ph
at es@marina.gov.ph, at tayo, kung may matatanggap po tayo na impormasyon, ay pagpaalam po natin kaagad sa mga kinauukulang mga ahensya po ng gobyerno. Sir, kung mamarapatin niyo po, samantalahin ko na rin yung pagkakataong itanong dahil itong malamang ano, sa itong sa katapusan at first week nitong Abril, long holiday. Kamusta po yung ating paghahanda para sa marami pong babiyahe ngayon sa kanilang kaligtasan? And lastly po siguro na itatanong ko ay paalala na rin natin sa mga babiyahe nitong katapusan para sa long holiday, sir. Ang Marina po, katuwang po natin ang Philippine Coast Guard at ang mga iba't ibang ahensya rin po ng maritime sector under the Department of Transportation. Kahapon lang po ay nagpulong po ang Marina at ang Philippine Coast Guard sa kanilang 6th forum para pag-usapan po ang karapatan na maritime safety regulations na dapat na implement po natin. Hindi lang po ngayong panahon po ng UNTAS, kundi sa buong panahon po dito sa, of course, sa buong taon. At pinapasigurado po natin na ang ating marina ay ang kanyang paigtingin ang safety inspection at validation, at ngayon po ay mag-uusap-usap na naman po tayo para planuhin na ang ating mga dapat na gagawin sa UNDAS, deriving lessons po sa mga nangyayari po in the past. Alam po natin na may mga challenges po tayo, at kung magtulong-tulong po tayo, ang ating mga mamamayan, planuhin na maayos ang kanilang pagbibiyahe, at at the same time, yung ating mga shipping companies na dapat seaworthy ang kanilang barko. Darating ang panahon po na magiging payapa at ligtas ang ating biyaheng dagat po dito sa Pilipinas. Alright, maraming salamat po, Mr. Louie De Los Santos, ang tagapagsalita ng Marina. Maraming salamat po, sir. Thank you po.